Buhay po ba ang Diyos? Okay, hirap. Kailan nga po kaya maunawaan ng tao ang pagdaloy ng Espiritu, ang pagdatal ng Espiritu Santo sa katauhan ng tao, ang nakakadama at nakakakilala yaong may pandama ng tuwiran. Kaya't alam na nila kung, ay, iba na, si Apo Conching, iba na ang nakapasok, hindi na siya yaon. Subalit yung walang pandama at wala pang pagkilala, sabi lang niya, kung saan pumunta si Apo Conching, susundan-sundan niya. Subalit wala siyang alam. Wala siyang pakialam. Sapagkat wala nga siyang nauunawaan. Mga minamahal ko, lahat din po kayo ay tao. At si Apo Conching ay tao rin. At katulad din po ninyo si Apo Conching sa unang buhay niya, wala rin pong alam. Wala rin pandama. Subalit salamat sa Ama, papuri sa Kanya. Ang pandamang yaon ay binigay, binahagi, tinanggap naman, sapagkat na iba, nagkaroon ng kaibahan, kaya't napagtanto na pagnilayan, hindi ka man nakatapos ng kurso. Kung ikaw tao ay mayroong kaisipan, hindi mo maaaring sabihing matanga ka, tangang-tanga ka na wala kang alam. Kapag tao, kapag siya'y nabahaginan, nabuksan, nakadama, nakakilala, salamat sa inyo. At muli nakadatal kayo sa dakong ito. Ibig sabihin, hinanap nyo ang pandamang nadama nyo. Bagamat natapos ang inyong pagsisiyam, inulit pa rin at natapos muli, ngayon naririto, bagamat nakaliban ng dahil sa pagtatrabaho. Buhay po ba ang Diyos? At yan ang kakaibang pandamang binibigay ng Ama. Yung bagang para kang sinisili. Para kang hindi mapakali. Iba ang tibok ng puso mo para sa Kanya. Sapagkat iba nga ang binahagi niya sa iyo. Buhay po ang Diyos! At yan ang marapat magharing lahat sa tao upang maunawaan niya ang banal na gampanin at banal na gawain. Sapagkat tulad nga po ng pahayag at bahagi noon pa sa inyo, kapag nag-aaral ka, kung ano yung kurso mo, yun, doon ka mag-e-enroll. Hindi po ba? Subalit sa larangan ng kabanalan, walang enrollment. Wala, mga mahal ko. Lahat ng tao ay may pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama, kapag nakita kanyang naghahanap sa Kanya, ipagkakaloob niya ang dito sa lupa ang talino mo, ang guro mo'y tao, ang professor mo ay tao. Subalit sa talinong pangkabanalan, ang guro mo ay si Kristo. Buhay po ang Diyos! Ang professor mo ay ang Ama para makaapak ka ng kurso na mula sa Kanya. Yaon ay mapagtatapusan mo na kaluwalhatian, tagumpay ka. Walang bayad. Walang bayad kahit 5. Hindi katulad sa isang estudyante na kukuha ng kurso, kung wala kang libuhan ang tawag, wala kang enroll, di ka matanggap. Bakit? Sapagkat tao por tao ang pag-aaralan mo. Kaya tao ang magtuturo sa'yo. Tao ang aabutan mong guro.
pinsan mong professor mo. Subalit sa larangan ng kabanalan, kung di ka marunong magtanto at magnilay, sino man ang gamiting tao, di mo madarama, di mo makikilala ang banal na aral niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal ko, nilay kayo. Pagmasdan ninyo ang mga alay na ito. Saan po ba ito galing? Ito ba ay tinanim mismo sa isang bakuran o sa isang hardin? Hindi. Galing ito sa parang. Sa parang na walang nag-aalaga, ngunit pinakikinabangan ng taong matalino. Kukuhanin lang hambing sa isang damo, subalit may nagagawang pamamaraan upang maghanap buhay at kumita siya. Sa talinong mula sa Ama, utak ang ginamit niya. Pagnilayan ninyo. Kung pagninilayan nyo, saan ba nagmula ito? Sa parang, mga kapatid ko, wala dyan sa tabing daan yan. Sa isang lugar na makikita mo'y damuhan lamang, na tinubo ng Ama na walang nagtubo, na pinangalaga ng Ama na walang nangangalaga, subalit ang Ama ang nagtanim, ang tao ang nag-aani. Buhay po ba ang Diyos? At yan ang patunay ng Ama, patunay ng Kristo. Iba ang nagtanim, iba ang mag-aani, iba ang kakain. Hindi maaring nagtanim ka ng lupa mo, ang tinanim mo'y palay, ikaw nang nagsuyod, ikaw pa ang nagtanim, ikaw pa maggagapas, ikaw pa magpapagik, ikaw pa rin ang magpapagiling, at ikaw rin ang kakain. Hindi, mga mahal ko. Maliwanag ang katotohanan. Kanya-kanyang partisyon ang ginawa ng Ama sa tao. Hindi maaring sa kasakiman mo, ako nang nagtanim, ako pa rin ang mag-aani para walang makakuhang iba. Hindi. Ibig sabihin, kung tinamnan ka tao ng mabuti para sa Ama, ibigay mo sa kapwa mo nang mag-ani rin sila. At ang pakinabang na kamtan mo, makikinabang din ang kapwa mo, lalago ang pakinabang nyo. Buhay po ba ang Diyos? At ano naman ang pagkaiba nila? Ito'y mismo'y tinanim. Tinanim ito sa isang bukirin o sa bakuran, sa isang hardin. Subalit, kung sa isang bakuran lamang, hindi ka mag-aani ng ganito karami. Kaya't kailangan upang mag-ani ka ng marami sa isang maluwang-luwang na bukirin. Upang kapag namigtas ka, kikita ka pa rin. Ibig sabihin din, ikaw rin ang may-ari ng bakuran, subalit hindi lamang ikaw ang magtatanim, at di rin ikaw ang mag-aani, magtutuhog at magbebenta. Ganyan kumilos ang Ama. Ang lahat ng paraan ay binibigay niya. Tao lamang ang nagkukulang sa paghahanap sa Kanya. Kung tuwiran lamang tao'y magninilay at maghahanap. Tao, lahat ng pakinabang ay alay niya. Makikinabang kayo ng ayon sa inyong pagtanggap. Tulad ng mga bulaklak na mababango. Di bagat ang layo ng Ama'y maging mabango kayo? Sa tuwina sa pananaw niya, hindi mabango yung amoy ninyo'y magpapabango kayo, kundi mabango ang gawa ninyo. Isang kabutihang gawang bumabango sa pananaw niya, sapagkat siya ang layo niya. Ang kayo'y maging mabuti, at ang inyong kabutihan ang siyang bango ng inyong buhay. Mahal ko, mahirap unawain, kay hirap maunawaan, subalit hindi nga kayang unawain ng tao. Subalit may espiritong nagbibigay pang unawa sa tao. Kaya nga't mga mahal ko, ang espiritu ng Ama ang siyang nagbibigay ng talino upang maunawaan ang kalooban at kagustuhan niya. Kaya tao, kung hindi ka pa nakakaunawa ng ayon sa Kanya, ika'y taong-tao pa. Kaya hindi ka maaring pwersahin. At napakabuti ng Ama, napakabait niya. Hinahanda ka niya, pinagbabatahan ka, hanggang makilala mo at matanggap mo ang
katwiran niya at manahan ka sa mabuting gawa niya. Di po ba buhay ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Kapag artista ka, ang pangarap mo'y sumikat ka. Kaya marami kang lalapitan